Welcome back to our channel. Isa na namang makabuluhang update sa ating Philippine Coast Guard. May bagong sandata na ang dalawang pinakamalaking barko ng PCG, at galing ito sa isang kilalang defense company mula sa Turkey. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Alam nyo ba na ang pinakamalalaking barko ng Philippine Coast Guard ay ang Magbanua-class multi-role response vessels, na may habang 97 meters. Ang mga ito ay ginawa ng Japan Marine United at ipinangalan sa mga bayani, BRP Teresa Magbanua, MRRV 9701, at BRP Melchora Aquino, MRRV 9702. Purpose-built ang mga barkong ito hindi lang para sa search and rescue, kundi para rin sa law enforcement, environmental protection, at maritime patrol. Pero kung pag-uusapan ng armamento, limitado lang sila sa 12.7 mm heavy machine guns, na manually operated pa. Kumbaga, pang-antipira silang ang level. Wala pang fire control system, walang stabilization, at medyo outdated na kung ikukumpara sa modern threat sa maritime domain. Ngayon, may magandang balita, dahil ayon sa Notice of Award na inilabas nitong May 2025, napili ng PCG ang Aselsan Electronic Sanayi mula sa Turkey para mag-supply ng 230 mm Remote-Controlled Weapon Stations o RCWS. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng mahigit 380 million pesos para sa 2 units ng modernong armas. Ito ay isang major step up mula sa dating armament ng Magbanua class. Ang 30 mm RCWS ay remotely operated, may day and night sensors, laser rangefinder, at fire control system. Pwede itong mag-operate kahit masama ang panahon o alon, dahil stabilized siya. Bukod sa teknikal na lakas, malaking bagay rin ang psychological impact ng pagkakaroon ng ganitong klaseng armas sa mga barko ng PCG. Isipin natin, kung ikaw ang isang kalaban o smuggler na plano sanang umiwas sa batas, magdadalawang isip ka kapag nakita mong may 30 mm RCWS na remotely controlled at may advanced targeting system ang barko ng Coast Guard. Hindi na ito simpleng patrol vessel, isa na itong credible maritime enforcement platform. Importante ring tandaan na hindi lang ito tungkol sa gyera. Ang ganitong klase ng weapon system ay ginagamit din sa maritime law enforcement, lalo na kung may kailangan pigilan na mabilis na sasakyang pandagat tulad ng high-speed boats na ginagamit sa drug trafficking o human smuggling. Ang 30 mm cannon ay may burst fire capability, na ibig sabihin ay kaya nitong magbigay ng warning shots o precision disablement ng target vessel, hindi kaagad lethal, pero sapat para ipakita na seryoso ang awtoridad. Ngayon, pag-usapan natin kung anong klase ng 30 mm system ang malamang na ipapasok. Aselsan manufactures several versions ng RCWS tulad ng Smash, Stamp, at MIZRAK. Pinakaangkop para sa Coast Guard ay ang Smash, Stabilized Machine Gun System, na kayang gumamit ng 30 mm ATK Bushmaster Gun, na compatible sa NATO ammo at proven sa iba't ibang naval operations. May mga real-world examples na rin tayo kung saan epektibong ginagamit ang RCWS. Sa Turkey, ginagamit ito ng kanilang Coast Guard at Navy sa patrol missions sa Aegean at Mediterranean Seas. Sa Malaysia, naka-install ito sa fast attack craft para kontra piracy. Kung gumagana ito sa ibang bansa na may maritime challenges, siguradong magiging epektibo rin ito sa Philippine setting, lalo na sa mga isla at karagatang binabantayan natin sa West Philippine Sea. Ang isa pang mahalagang punto ay logistics at integration. Ang RCWS ay plug-and-play sa mga bagong platform, tulad ng Magbanua class. Hindi kailangang mag-overhaul ng buong barko, kailangan lang ng mounting system, power supply integration, at fire control console sa bridge. Mababa rin ang maintenance requirement nito kumpara sa manual gun mounts. In short, mas mabilis ang deployment at mas madali ang training ng crew. At sa mas malaking larawan, magandang senyales ito na ang Philippine Coast Guard ay unti-unting lumilipat mula sa purely civilian character papunta sa quasi-defense role, hindi bilang pangyera, kundi bilang maritime enforcer na kayang sumabay sa modern regional threats. Bagamat hindi pa ito katulad ng Navy sa offensive capability,
Ito ay isang mahalagang hakbang sa non-military assertion ng maritime claims, isang bagay na tinatawag sa international relations na gray zone operation. Sino nga ba ang Aselsan? Ito ay isa sa pinakamalaking defense companies sa Turkey at buong NATO region. Government-owned ito at isa sa mga prime defense integrators ng Turkish Armed Forces. Bukod sa RCWS, gumagawa rin sila ng radars, electro-optics, communication systems, at missile systems. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta supplier. Proven na ang capabilities nila sa actual combat zones. May mga produkto na rin silang ginagamit ng ibang bansa sa Southeast Asia, gaya ng Malaysia at Indonesia. Ang remote-controlled weapon station ay hindi lang basta kanyan. Ito ay may kasamang thermal camera, automatic tracking, at ballistic computer para siguradong tatama ang bala sa target. Hindi na kailangang ilagay ang tao sa exposed na gun mount, nasa loob ng protected control console na ang gunner. Lalo na sa panahon ngayon na may mga high-speed threats tulad ng drone boats, smuggling vessels, o maritime intrusions, napakahalaga ng ganitong klase ng precision firepower. Ibig sabihin, mas ligtas ang crew, mas mataas ang accuracy, at mas matibay ang deterrent capability ng barko. So ano ang epekto nito para sa maritime defense ng Pilipinas? Unang-una, magkakaroon na ng real combat capability ang ating mga PCG ships, lalo na kung may confrontations o harassment sa West Philippine Sea. Pangalawa, magiging mas credible ang ating maritime patrols, dahil hindi lang basta presence, may firepower na to back it up. Pangatlo, mag-o-open ito ng pinto para sa mas malawak na modernization, hindi lang sa Navy kundi pati na rin sa Coast Guard. At hindi malayong ito ay maging simula para i-standardize ang armamento ng mga susunod na MRRVs at offshore patrol vessels. Habang patuloy na tumataas ang tensyon sa karagatan, napakahalaga na ang ating mga maritime agencies ay hindi lang present, dapat ay handa at may kakayahan. Ang paglalagay ng 30mm RCWS mula sa Aselsan sa ating pinakamalaking PCG ships ay strategic upgrade, hindi lang sa capability kundi pati sa deterrence. Abangan natin ang aktwal na delivery at installation nito, at kung paano ito magbabago sa operational readiness ng Coast Guard. Kung gusto nyo pa ng ganitong updates tungkol sa Philippine Defense, military modernization, at maritime security, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod, ito ang PH Malaya, para sa bayan, para sa karagatan.